どうか Please can you keep my secret キラキラと輝く未来私はどんな風に映っているのほらほらと手招く未来これからどんなことが起こるの目に見えているものが全てではないから不可宇宙だ That's alright 迷わないで I will not try 自分の気持ちにまっすぐでいたいだけど一つや二つくらい誰にもバレたくない内緒であるものだから胸がちょっと痛my secret Ilang beses ko ba yung kailangang ulitin? Shirokawa, huwag mong kulayin ang buhok mo. Bawal din ang hikaw. Sarashi na, ibutones mo ang damit mo hanggang sa pangalawang butones. Ayusin mo ang belt mo. Kurosaki, huwag mong kalad ka rin ang sapatos mo. Ganito dapat ang itsura nyo. Ayusin nyo mga itsura nyo. Talaga naman. Punong-puno talaga ng mga taong hindi sibilisado ang eskwelahang to. Ikaw, Yukimura, tapos mo na ba yung student guidebook? President, kailangan ba natin talagang ganitong klaseng bagay? Kailangan ba natin ng isang student guidebook? Wala ka bang utak? Siyempre naman. Kapag hindi tayo gumamit niyan, magiging tamad na naman ang mga boys. Yes, ma'am! Ilang taon pa lang mula nang maging co-ed ang Seika High School. Dahil dati itong all-boys school, 80% ang population mga lalaki. Bukod pa ron, ako ang unang babaeng student council president dito. Ngayon, nandito na ako sa posisyong to, hindi ko na sila hahayaang gawin ng kahit anong gusto nila! Napakarami kaming nakitang nakakadiling bagay sa eskwelahang to. Mga walang modo! Walang magawa ang mga girls kundi magtiis na lang. Kailangan kong gumawa ng paraan para tulungan sila. Nagsikap ako ng gusto para mabago ang sitwasyon. Pinag-aralan ko lahat. Ginawa ko lahat ng paraan. Naging pala kaibigan din ako. Kaya naman, nakuha ko ang tiwala ng teachers. At ang posisyon ko ngayon bilang student council president. Sige na, tulungan mo na ako. Ah? Pwede ba ikaw na lang ang maglinis para sa akin? pero meron pa akong kailangan gawin Sige na, ngayon lang naman yan eh. Gawin niyo ang sarili niyong trabaho. Huh? Yung mga hindi gumagawa ng trabaho nila, paglilinisin ko ng banyo ng 1 linggo. President Ako nang bahala rito. salamat Misaki Aizawa, nandito ka na naman? Ako dapat ang magsabi niyan sa inyo, 3 ugok. Ano sinabi mo? 3 ugok? Mga walang kwentang gaya nyo, hindi dapat tinatawag sa pangalan nila. At di ba sinabi ko naman sa inyong ayusin yung itsura nyo? Tanggalin mo nga yung hikaw mo. Oo na. Pero mamaya ako na ito tatanggalin. Hindi pwedeng mamaya, tanggalin mo na. Ay, tumahimik ka na nga. Di ba sinabi ko nang tatanggalin? Ang sabi ko sa'yo, tanggalin mo na ang hikaw mo ngayon! Arega! Walang awa ang babaeng to! Biskado na to! Tanggalan na tena! Tatandaan ko to! Oy, sandali lang! Maglilinis pa kayo! Problema na naman? Bakit? Ano nangyayari? Wala naman. Nagtapat lang siya sa akin tapos tinanggihan ko siya. Gumagawa ka na naman ng problema, Takumi Usui. Lagi na lang niyang pinapaiyak ang mga babae. Ilang beses ko bang sasabihin mag-iingat ka sa pananalita mo? Magbabayad ka kapag ginawa mo uli yun. Ilang beses na ba niya sinabi sa akin yan? Bakit kaya laging galit ang student council president natin sa mga lalaki? Usui, pwede ka bang gumawa ng paraan para mapahiya ang babaeng yun? Hindi ako interesado. Ikaw na lang ang gumawa. Ayoko sa mga lalaking nagpapaiyak ng babae. Galit ako sa kanila. Naku, nasira na ang gate namin.
Kailangan ng pera para maipaayos namin to. Nandito na ako. Nandito ka na pala, ate. Susana, ano ba tong ginawa mong trap? Lumusot din yung pa ako dyan kanina. Ate, sa palagay ko marupok na yung kahoy. Kaya naisip mong takpan na lang yung butas ng dyaryo para hindi to makita? Kumana yung plano ko. Alam kong hindi mo to pinlano. Uy, Susana, hindi ka ba nasaktan kanina? Susana? Mukhang okay naman siya. Mama, Misaki. nandito na ako. Buti naman. Panggabi po kayo sa ospital, hindi ba, Mama? Alam niyo namang mahina ang resistensya niyo, kaya huwag niyong abusuin ang sarili niyo. Huwag kang mag-alala. Ayoko namang sa'yo na lang iasa ang lahat, Misaki. Okay lang ako. Iingatan ko ang katawan ko. Hindi sana tayo nahihirapan kung hindi umalis si Papa pagkatapos niya umutang ng malaki. Hindi mo na kailangan sabihin yun, Susana. Muntik ko na makalimutan. Tumawag nga pala yung manager niyo kanina. Hindi makakapasok yung isang katrabaho mo, kaya palitan mo raw siya. Ganun ba? Kung ganun, kailangan ko nang umalis. Ba't di mo agad sinabi? Kainis naman. Na-shoot uli ako sa butas. Sandali lang, ate. Pwede mo bang ihulog tong entry ko para sa akin? Contest entry na naman. Oo, ate. Magpahinga na po kayo, Mama, ha? Alis na po ako. Sira na rin to. Alam kong mahirap lang kami, pero sa palagay ko, kailangan na bumili ni ate ng cellphone. Welcome po, Master. Maligayang pagdating. Dito po, Master. Misaki, Bakit? sorry pinapunta ka namin ng biglaan. Okay lang. Marami kaming gastusin sa bahay ngayon, kaya napakalaking tulong nito para sa akin. Misaki? Oh, bakit po? Pwede mo ba akong bigyan ng moe-moe omelette rice? Isang moe-moe omelette rice po? Sige po, Master. Sandali lang po. Ang tagal ko na rito pero hindi pa rin ako sanay. Konti lang ang free time ko dahil president ako ng student council, kaya kailangan ko ng ganitong trabahong malaki ang sweldo. Pero paano kapag may nakakita sa aking schoolmate ko? Aba. Hindi ko to inaasahan. Hello, Miss President. Takumi Usui! Katapusan ko na. Ang malas ko naman. Sigurado malalaman na ng buong eskwelahan. Lalo ako mahihirapan kapag nalaman nilang maid ang student council president nila. Siguradong mawawalan ako ng kredibilidad. Sa wakas, break ko na. Manager! Manager! May kakaibang bagay na nasa sahig! Bakit? Ano pang nangyayari? Misaki, okay ka lang ba, ha? Si Misaki lang pala yung magpahinga nasa ka na. sahig. Pwede ka na umuwi. Okay lang ako, kaya ko pa. Maraming salamat po. Aba, normal na ang suot mo ngayon, Bakit nandito ka pa? Anong kailangan mo, ha? Ha? Wala naman akong kailangan. Gusto ko lang naman makasiguro. Kung ganun, totoo yung nakita ko kaninang isang maid ang president. Bakit ka nagtatrabaho sa ganitong klaseng lugar? Manager, uuwi na rin po ako. Maraming salamat po. Huwag tayo dito. Ha? Tara, bilisan mo. Ganun ba? Dahil sa problema sa pamilya? Ganun ba kahirap ang sitwasyon mo? Parang gano'n na nga. Yun ang dahilan kaya ka nagtrabahong maid sa ibang bayan? Ba't hindi ka na lang naganap ng physical labor job sa inyo? Hindi kasi ganun kalakas ang katawan ko. Hindi pwedeng bumaba ang grades ko dahil ako ang president. Hindi ko yung kayang pagsabayin. Ganun ba? Palagay ko, mahirap nga yun. Kaya ka ba pumasok sa Seika kahit mas maraming lalaking estudyante ron kasi mas mababa ang tuition doon? Gano'n na nga. Ano bang iniisip niya? Hindi ko siya maintindihan. Nakakaawa ka naman pala. Hindi ko hahayaang masira ang lahat ng pinaghirapan ko dahil lang sa nangyaring yun. Hindi ako makapapayag.
Bagong pagsubok na naman. 3 araw nang lumipas. Oo nga, homemade yun. Ha? Maid? At dahil paborito nga ng lolo ko ang homemade peanut butter, pinag-aralan ko kung paano gumawa nun. Homemade peanut butter lang pala. Oh, alam mo ba? May dinano nga pala yung... Maid! Yung made in China na t-shirt na binili ko na isang araw. Masyado palang maluwag sa akin. Made in China lang pala. Katakot! Masama to. Nag-overreact ako pag may naririnig akong katunog ng maid. Pero, nakapagtatakang wala pa rin nakakaalam ng sikreto ko. Pinaplano ba niya i-blackmail ako? O baka naman naawa siya. Nakakainis pero mas okay na siguro yun. Misaki! Huh? Uy, Sakura! Shizuko! Bakit mukhang pagod ka? Hindi ako pagod, Sakura. May iniisip lang ako ngayon. Pasensya ka na. Alam naming marami kang ginagawa ngayon pero... Nahihingin sana kami pabor sa'yo, Misaki. Oh? Ito ba? Isang sandbag na ginagamit ng boxing club? Nakakatakot, di ba? Dahil dito, hindi tuloy kami makaakyat. Pagsasabihan ko mamaya ang boxing club members. Kailangan tanggalin ko muna to rito. Tumabi muna kayo. Pero, sobrang baho at sobrang bigat niyan. Okay lang yun. Kaya ko to! Ha! Kayo dyan! Ilagay niyo yan sa tamang lalagyan! Salamat, Misaki. Ang lakas mo. Magaan lang naman yun. Mas mahirap pa nga maghagis ng tao eh. Salamat, ha. I love you. Eto, Misaki, para sa'yo. Oh? Salamat, ang ganda. Nakatingin dito si Usui. Huh? Ano tinitingin mo dyan, ha? Ano ko yung ibig sabihin nun? Hindi ko talaga siya maintindihan. Wow, napaka-cool talaga ni Usui, ano? Ha? Balita ko nag-aral siya ng Shorinji Kempo hanggang pumasok siya sa middle school. Napakalakas niya. Dahil doon, hinahangaan siya ng lahat ng lalaki dito sa school. Bukod doon, matataas din ang grades niya. Tapos napakagwapo rin niya. Siya ang nagbibigay liwanag sa school nating puno ng pangit na boys. Pero balita ko, hindi siya interesado sa mga babae rito. Masyado na kasing mataas ang level niya. Pero kahit alam nilang mabibigo lang sila, marami pa ring babaeng nagtatapat sa kanya. Ganun pala kasikat ang lalaking yun, ha? Ano bang Ibang klase naisip ng talaga mga ang babaeng lalaking yun? yun. Alam ko na. Kaya siguro hindi niya yun pinagkalat kasi hindi siya interesado sa mga ganong klaseng bagay.